Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. May panonoorin na naman po tayo. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Isang basang comment muna rito. Please Garcia, wag nyo pong dayain yang boto namin. Sabi ng ganun. Huwag mong dayain ang boto ng mga tao, pumarehas ka. George Garcia, hindi mo madadala ang pera sa hukay mo. Ano bang meron dito mga kapatid? Ito'y comment galing po sa Balitang Pinoy TV na ating panonoorin. Kung ready na kayo mga kapatid, panoorin na natin ito ng sabay-sabay sa pamamagitan po ng ating Fiverr ni Juan. Yan, pagka mabagal ang inyong internet o ayaw nyo na dyan, magpalit na po kayo. Nandito ang Fiverr ni Juan. Nandyan ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. Intro. Okay, i-play na po natin ito. Ano bang meron dito mga kapatid? Kaya ito, hindi naman po sa bibigay po sa inyo ng ng pressure o anuman, kabilis ang magiging desisyon. Kasi dito po parang Ulitin natin para maganda, no? po kaya ito, hindi naman po sa bibigay po sa inyo ng ng pressure o anuman, kabilis ang magiging desisyon. Kasi dito po parang na-timing naman ang paglalabas ng desisyon doon sa pahayag ng Malacanang kahapon. Parang ang iba kinukulayan po ito dahil nga daw sa umaalma ang Malacanang kaya naglabas po kayo ng desisyon. Anong meron kaya hindi po, rito? Sir Ted. Talaga po medyo kung napapansin ninyo, medyo mabilis po ang aming disposisyon sa mga kaso sa kasalukuyan dahil nga po may commitment tayo na hanggat maaari bago po mag-eleksyon ay makapag-desisyon kahit man lang sa division o kahit man lang makapag-desisyon hanggang COMELEC and Bank. Ano kayang desisyon ang meron doon, no? O parang mabilisan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Kasama na po natin sa linya ang chairman po ng COMELEC, Chairman Attorney George Garcia. Magandang umaga po, Attorney Chairman. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted. Magandang umaga rin po sa mga kababayan po natin. Magandang umaga po. Dito po muna tayo, sir, sa naging desisyon po ng COMELEC na kanselahin nga po ang rehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List bilang Regional Political Party. Ano po ang naging basihan ng COMELEC sa desisyon na ito? May kinancel? Sapagkat sabi nyo nga po sila isang regional political party, sabi po ng COMELEC division namin, kung regional political parties yan, dapat nag-i-exist yan sa region, dapat ang mga members niya ay from the region, dapat ang mga officers niya ay from the region, at siyempre dapat lalong-lalo na ang mga nominees niya ay from the region. Siyempre yun ang i-representa mo. Ngayon po ay yung po sa petition, nakita po ng COMELEC division na lumalabas lahat po ng mga nominado po nila ay wala man lang nanggaling mula doon sa rehiyon. Nanggaling po ito sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang area ng Abra, merong isang Quezon City. So parang lumalabas, parang nagkaroon po ng massive misrepresentation yung party list dahil nga po sa hindi sila nakapagsabi ng katotohanan. So ang ibig sabihin mga kapatid, base sa ating pagkakaunawa, may mga ilang party list o siguro tatakbo o party list kung ano man yan, hindi po sila taga doon, no? Parang ito ata yung kanilang dinidisqualify o kinakancel, tama ba mga kapatid? Pero dapat hindi lang mga party list dapat talaga alamin ng maigi. Yan ang mas maganda dyan kasi meron akong nakikita. Meron daw sa ibang mga lugar, halimbawa itong si Ganire, hindi naman pala taga ron, bakit biglaan na lamang tumakbo? No? Meron pang nagsasabi, yung mga taga ibang lugar, oy, taga rito ba yan? Sabi ng ganun, ano? Napanood nyo ba yun mga kapatid? Ewan ko lang kung taga doon yung, kahit ako nagulat din, kahit taga Caloocan tayo. Inisip ko, taga dito ba yan? Ayun, malalaman ho natin, dapat hindi lang yung mga party list, no? Sana kahit po yung mga iba't ibang mga tatakbo, alamin nyo kung dyan talaga. Pero may nabalitaan din ako, yung mga ibang kumakandidato na taga doon naman, dinidisqualified daw kasi sinasabi naman nila taga doon sila. Pero dinisqualify ako. O wala tuloy kalaban yung di ba? Yan, may mga ganun po mga kapatid, gusto din natin alamin kung gaano yung katotoo. Alright? Here we Yung go. nagpapa-accredit, sinasabi ganito, ang pinoprovide ng mga dokumento, yes, para sa region. Pero nung palang ma-accredit na, bigla pong naisabit na, lalo na yung mga nominees na maaari magrepresenta doon sa political party na naging party list na ito ay hindi po mula sa region mismo.
Okay. Attorney, yung Oh. binabanggit nyo po na sinasabi ninyo nga na karamihan po dun sa mga nominees ay galing sa Abra, merong galing sa Cagayan, meron din pong isa na galing sa Quezon City. So, dun po sa vetting process po sa party list system ng COMELEC, bago pa po sila maging kasama bilang, o bago ba registered itong party list, nagkaroon po ba tayo ng pagkukulang dun sa part na iyon? Sa ating pong palagay, wala sapagkat nagkaroon po ng tinatawag na verification na existence. Yan po ay isa sa mga requirements ng party list system o ng party list law kahit yung desisyon ng Korte Suprema. Inaalam kung talaga bang nag-i-exist yung party list na yan doon sa region na yan. Oh. Pero syempre po yung pagsasubmit kasi ng nominees, ibang period po yan eh. Ginagawa po yung pagsasubmit ng nominees after the accreditation ng isang party list. And therefore, doon sa after the accreditation, hindi na po siya part ng mismo accreditation process. Minsan nagsasabit sila ng kanilang list. Pag tinanong mo, siyempre yun muna ay hindi pa final dahil nga sa hindi pa naman sila accredited. After ma-accredit, biglang nagbabago ngayon yung mga nominees. Diyan po nahuhuli. Yun ang kadahilanan kung bakit ni-require natin na i-publish yung lahat ng mga nominees ng lahat ng party list for the first time, kasama na rin yung mga background po nila at saka yung mga certificates of acceptance and nomination. Sige, klaruhin ko lang muna, Chairman, na ito Ayos, pong desisyon ng isa pong division ay hindi pa po final and may be subject to motion for reconsideration. Tama po, Sir Ted. Sa Okay. motion for reconsideration, COMELEC and Bank Opo. naman ang magdidesisyon po nito. And at any time, they can always go to the Supreme Court to seek relief. Tama po kayo, Sir Okay. Ted. And at any time also, kung sakasakaling pending ang case sa amin, halimbawa hindi natidesisyonan o kaya nadesisyonan, pwede kami mag-suspend ng proklamasyon ng mga kandidato, party list man o tao na hindi maproklama kung sila ay mananalo. Okay, para lang ho ito klaro ha, hindi pa ito final and we are discussing this lang po bilang informasyon at edukasyon tungkol po sa party list system election. At by the way, kami po tumatawag po sa panig ng party list na ito para makuha po ang kanilang side dito po sa isyong ito. Chairman, may binabanggit kayo na kaninyo ay paglabag sa panuntunan ng party list system. Ano hong specific ito na nagsasabi na Ayan. kapag kayo nagparehistro bilang isang regional party, political party sa party list, dapat lahat ng mga nominado ninyo ay taga doong rehiyon na iyon? Tama po kayo, Sir Ted. Maaaring ang desisyon ng Korte Suprema kahit kalahati o majority man lang ay belonging to the sector. Yun po yung sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng So ibig sabihin, kahit hindi lahat taga doon, basta majority taga doon. Oh. atong paglaom versus the COMELEC. So ibig sabihin, Sir Ted, kung ikaw ay isang senior citizens party list, kahit man lang yung at least majority belonging to the senior citizens group, pero yung natitira pwedeng hindi. Yun po ay sa sektor. Iba po ang pinag-uusapan natin. Paano kung yung natitira malakas o kilalang mangungupit or mabuti, sabihin na natin, no? Hindi naman siya taga roon. Halimbawa, yung kilala lang. Halimbawa, sige, ano na natin sa Duterte. O, ang ating Duterte, Tatay Digong. O, tatakbong party list sa, Quezon City. O, majority ng mga member doon, taga Quezon City. Tapos, si Tatay Digong at yung iba pang mga 5 siguro, taga Davao. Pwede ba yon? Majority taga doon, pero may mga malalaking isda na hindi taga doon. Okay lang ba yon? Mabuti o masama? Ayan sinasabi natin. Pero syempre, alam naman natin, Tatay Diggs natin, mabuti. So, ibig sabihin, pwede. Halimbawa, si Ganire, hirap mag-sample nung mangungupit, no? Doon na lang tayo mag-sample sa mabuti, no? O, halimbawa lang, di ba? Pag halimbawang yung isa mangungurakot, tapos malaking pangalan niya, no? Tapos pupunta sa isang lugar na yon. Yung mga member, majority taga doon. Tapos 5 o 3 mga mangungupit. Qualified na ba yon? Halimbawa, di ba? No. Kapag ka po political party kayo existing dito sa isang rehiyon, dapat syempre lahat ng mga miyembro nyo, lahat dapat ng mga nominees nyo at mga opisyal coming from that region. Kasi Okay. po, Lahat, bakit naman no? tayo Yung kukuha isa. from other region na hindi naman alam kung ano ang mga pangangailangan at yung kung ano ang ipinaglalaban at prinsipyo at kultura o doon sa ibang region. So para pong may misrepresentation po kasi certain doon at yan po ang site mismo ng division doon sa sinabi na kanilang naging desisyon. Okay, Chairman, I hope you don't mind. Medyo ako lamang madetalye po dito para lang mas maintindihan natin. Kasi sinasabi nyo, may paglabag sila dito nga sa party list system election tungkol doon sa pagkakatawan sa region.
Ano po specific ito? Kasi dito po sa mismong sa resolusyon ng division, ang kanila pong binabanggit lang dito, yung Supreme Court provided parameters, etc. Sabi ho dito kasi, national and sectoral, the nominees of national and regional parties or organizations must be bona fide members of such parties or organizations. So basically po, wala namang specific na sinasabi dito na Ayun. hindi sa pinagtatanggol ko itong party list, just for this discussion. Dito ho naman, sa mismong resolution ng division, walang sinasabi na specific sinasabi kung ikay kakatawan sa isang regional party representing the sa party list system na ikay dapat talaga doon sa region na yun nanggagaling. Ayun. Although Sir Ted, para lang din hindi makasabihin naman pinipreempt ko, baka ako'y ma-inhibit pa. Kasi later on pupunta yan sa atin. Pero Sir Ted, ako po ay maglilimit lang sa kung ano ang nakalagay Sige. sa desisyon. Opo. Meron pong isinite dyan, Sir Ted, kung inyong hawak-hawak at kung inyong mababasa later yung desisyon. During the hearing, yung isang commissioner namin para sa accreditation, tinanong. So, sinasabi nyo ba na kayo ay tumatanggap lamang ng mga members from the region? Paano kung may mag-apply na outside of the region, tatanggapin niyo po ba? Ang sagot ay hindi. So, ibig sabihin, Sir Ted, sa nabanggit niyo po kanina, sabi nila, ang officers nila ay coming from the members, basta miyembro. Di dapat po, ang miyembro is coming from the region. Dahil during the hearing, sinabi nila na ang kanilang mga members ay coming only from the region and not even outside of the region. Okay, sige. So, hayaan po muna natin po sa ganung diskusyon. Kasi baka nga kayo mapa-inhibit pa ho sa unbank. Pero, Chairman, ito ho ba ang kauna-unahan ngayon sa paparating na halalan na desisyon ng isang division sa COMELEC to disqualify a party list organization? Para sa halalang ito, yes po, Sir Okay. Ted, pero noong mga nakaraan po, madami na po kaming nilabas Okay. na dinisqualify natin, katulad Opo. ng Anwaray na pumunta sa Court Suprema at nagkaroon ng desisyon, Anwaray versus COMELEC, ay natanggal din po ang kanilang accreditation Opo. ng Supreme Court. Para po mabura natin ang agam-agam ng iba. So doon po sa mga petisyon ngayon na pending, do you remember gaano karami ito? May pending petition po to disqualify a particular party list organizations ngayong pong midterm election? Mga wala pa pong 5, Sir Ted, nung isang araw may nag-file din po na isang grupo na kine-question nila yung isang party list and therefore kaagad kami nag-issue ng tinatawag na summons upang pasagutin yung mismong party list sa petisyon na pinahid po laban sa kanila. Okay, so gaano po kaya ito, hindi naman po sa pagbibigay po sa inyo ng ng pressure o anuman, kabilis ang magiging desisyon? Kasi dito po parang na-timing naman ang paglalabas ng desisyon doon sa pahayag ng Malacanang kahapon. Parang ang iba kinukulayan po ito dahil nga daw sa umaalma ang Malacanang kaya naglabas po kayo ng desisyon. Ay, hindi po, Sir Ted. Talaga po medyo, kung napapansin ninyo, medyo mabilis po ang aming disposisyon sa mga kaso sa kasalukuyan dahil nga po may commitment tayo na hanggat maaari bago po mag-eleksyon ay makapag-desisyon kahit man lang sa division o kahit man lang makapag-desisyon hanggang COMELEC and bank. Yan po ay applicable sa lahat at masasabi po ng iba na may kaso sa amin na sila lahat ngayon ay nakatanggap na ng mga summons kaagad at hindi na po ito pinapatagal kasi po minsan ay nagkakaproblema rin kami kapag kami mga kaso pa na pending sa amin after the election. Lalo na kung ang posisyon ay national position, Sir Ted, na kung saan ay magiging issue dahil nga mawawalan kami ng jurisdiction pag sila ay naproklama, nakapag-oath at nakapag-assume ng opisina. Okay, sige po. So dito po ngayon, kumbaga ang status nito, pending po ang resolution nito with finality sa paparating na halalan, maaring bilangin pa rin po yung boto para po sa party list and then ang bibimbin lang dito yung proklamasyon. Yun po yun, Chairman. Yes po, Sir Ted, sapagkat again, meron po isang desisyon ng Korte Suprema, Reyes versus COMELEC. Kapag pumasok na yung tatlong requisites, proclamation, oath, assumption to office. Ang assumption to office po ay June 30, 12:01. Pagkatapos ng halalan, mawawalan po ng jurisdiction ng komisyon dahil meron ng miyembro ng House of Representatives o meron ng miyembro ng Senado. Opo. At yan po ay magiging sakop na ng Electoral Tribunal sa Kamara de Representante. Okay, klaro po Yes, yan. Chairman, tungkol pa rin sa issue nito, in the future, para hindi na po ito mauulit, plano ba na pag-uusapan niyo po ba ngayon na masigpitan po yung guidelines sa accreditation po ng party list groups para masiguro na tunay po na nire-representa nila o galing sila din sa region, especially for regional party list groups? Alam niyo po, sana po talaga may mga pending na kaso ngayon, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted,
sa Korte Suprema. Yun po ang kadahilanan kahit kung bakit gustong-gusto namin may pumupunta sa Korte Suprema, sapagkat una yung ating party list law, Republic Act 7941, ako napakatagal na batas na po yan na wala man lang isa mang word na binago sa batas na yan. Kaya po iba't ibang pagkakataon mayroong mga desisyon ng Korte Suprema na minsan po yung nagbabago, nag-enhance. So sana po ang hinihintay natin, meron po magiging ruling muli na magiging makaklarify na regional party, national party, sectoral organization, sectoral party, sapagkat para po hindi COMELEC ang nag-i-interpret. Kasi nga po, nagkaroon po ng kaluwagan doon sa isang desisyon ang Korte Suprema, yung Banat versus COMELEC, na kung saan sinasabi, hindi kinakailangan gumagapang sa kahirapan mismong party list o yung mismong nominee para magrepresenta ng isang sektor, kung hindi dapat lang meron siyang tinatawag na proven advocacy, Sir Ted at Ma'am BJ. Yung po nag-open po yan ng floodgate para po makapasok ang mga ibang grupo. Halimbawa, kayo ay urban poor, pwede ba kayo marepresenta ng isang super bilyonaryo? Ang kasagutan, yes, basta po merong proven advocacy. So sana po mas magiging maliwanag pa yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga bagay na katulad po nito. Ito na nga mga kabalita. Ano na? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ako nagsasalita, mga kapatid. Galing nang mayroon palang PBBM party list. Meron ba nun? Itong kabataan party list. Ito yung mga ano, 'di ba? Yung umaakyat. Umaakyat. Saan? Umaakyat sa pagiging kabataan party list. Ayun, kung bakit ako nakikinig lamang, ngayon lang tayo mag-reaction sa dulo. Although may ayaw kapag nagsasalita tayo tas nai-interrupt, no? So, ako naman, ang pinakadahilan ko, pinapakinggan kong maigi. Gusto kong malaman kung para saan ba talaga yung party list, no? Ano bang naitutulong nito sa ating bansa? May pumutok na bang mga balita na yung party list ay nakatulong sa pag-asenso ng ating bansa? Yan lang po. Hindi ko naman inaaway ang mga party list. Kasi may mga party list din naman na galing sa mga Duterte o galing naman doon sa kabila. Ang sa akin lang, ano ba talaga ang naitutulong nitong mga party list? Kasi nagugulat na lamang ako doon sa mga taga-kabila, gaya ng mga maiingay na ayaw kay ganire, ayaw kay ganito. Tapos, hindi naman sila nangampanya. Hindi natin nakita yung mga mukha nila na nangampanya. Basta maiingay sila noon eh. Nagulat na lang tayo, nandun na lahat sila sa Kongreso. Ha? Anong meron? Wala ko kasi akong wala rin akong balak na alamin kung ano yan. Kasi wala pa akong naririnig na tumunog na, kanyari, kabataan party list para talaga sa kabataan. Pero iba ang nakikita daw nung iba dyan. Kasi may nakita kayo, may mga si tatay, inaaway niya yung mga bata no? Kasi daw, mga umaakit daw ng bundok, mga gano'n. May napanood kayong gano'n, memes? Ngayon naman, kunwari yung teacher act ba tawag doon o para sa mga teacher? Nung nakikita ko yung pinaka-leader o yung mga ulo noon, puro lang naman reklamo. Kung hindi ayaw kay PBBM, ayaw sa Duterte, no? May mga party list na gano'n, may mga party list na matitino, hindi natin nila lahat. Pero nagugulat na lamang tayo talaga. Ako, gulat na gulat dahil yung mga maiingay na hindi naman kumandidato, hindi natin nakita sa TV, sa telebisyon o sa social media na iboto nyo po ako. Walang ganun. Nagulat na lamang tayo, member na. Nandoon na sa House of Representatives, nagsasalita. No, yung mga ganun ba? Nakikita din natin, minsan nasa Senado nagsasalita din. No? Yung mga ganun, yung mga nai-invite sila, tapos may pwesto na pala sila sa gobyerno. Yun yung nakikita ko. At wala doon sa halimbawa si Ganire, ang ingay-ingay. Tapos nanalo, nagulat na lang tayo, nasa house na. Oh, talaga, hindi. Binoto ba to ng taong bayan o sa lokal lamang nila? Ngayon magugulat tayo, umaatake na sa Duterte. Umaatake na rin kay PBBM, yung mga ganon. Pero dahil malakas si PBBM, Duterte na lang atakein kasi may kapangyarihan ngayon ang PBBM. Mga ganon. Base lang ho ito sa aking opinyon, sa mga nakikita ko po. Dahil hindi ko alam kung ano nang naitulong talaga ng mga party list. Patawarin niyo ako mga party list. Hindi ko kasi ako nakakakita ng ganun. Kasi ang nakikita ko lang, barangay, may kapitan. Pagkatapos ng may kapitan, may mayor, may congressman. Ano pa bang mga ibang mga nandiyan dyan, yung mga konsihal, etc. Yung mga yan, lagi lang naman nilang sinasabi na magtatrabaho kami o para sa bayan, hindi mangungurakot, makadiyos, makabayan, makabansa.
pauunlarin ang ating lugar, no? Ano pa yung trabaho ng party list? Ganon din, pauunlarin din nila. Di kung tutuusin, 1 o 3 o 4 lang na malalaking tao sa isang lokal, okay na siguro yun. Pero kung may party list pa, aba, cha-cha-cha. Wala lang, nagugulat lang ako. Siguro wala lang akong idea sa party list. Mahina ho kasi ang ating pag-iisip pagdating sa ganyan. Inaamin po natin yan. Pero sana yung mga party list na yan may maitulong dito sa ating bansa. Yun lamang po mga kapatid. At maraming salamat sa inyong panonood. Kung trip nyo ng katulad ng ganito, mag-subscribe na kayo sa ating channel at i-like nyo po mga kapatid. Pwede din kayo mag-comment yan at sasagutin natin, sisikapin po natin sagutin lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down. Oh my God, we'll be back again.